Guys, sa mga nag-aalaga ng pusa, ito ang tandaan nyo. Ang kuko ng pusa ay may rabies, okay? Hindi katulad ng tuta o ng aso na ang kuko wala talaga siyang rabies, kundi ang kanyang kagat manggagaling sa kanyang kagat, okay? Pero ang pusa, ang kuko pa lang ay may rabies na, lalo na ang kagat. Bakit may rabies ang kuko ng pusa? Kasi ang pusa mahilig makipagharutan, mahilig makipaglaro o kung ano-ano ang nilalaro sa kanyang kamay. So, kahit itong pusa ay inyong alaga, huwag kayong pakasisiguro na wala itong rabies. Kasi hindi sa lahat ng oras iyan ay inyong nababantayan kung saan niya nagsususuksok. Ang inyo bang bahay ay wala bang nakakapasok na RAT? Alam nyo na. Ang inyo bang bahay ay walang nakakapasok na kung ano dyan na may kamandag na nakakalusot sa mga butas-butas habang tayo ay tulog. Kaya, once na makalmot ng pusa, i-observe itong pusa, kaya, once na makalmot ng pusa, agad hugasan ang nakalmot ng running water. Pabagsak ang babaan ng paghugas para hindi siya pumasok sa loob, kundi paanohan natin ng gripo o kaya tabo na pabagsak, and then pagkahugas na mabuti na nabagsakan na natin siya ng tubig pababa, ang sugat, ay sabunin itong mabuti at saka pumunta na kaagad sa veterinaryo. Pumunta na kaagad sa hospital na may veterinaryo o kaya sa clinic na may veterinaryo. Sa veterinaryo clinic, sa vet clinic, veterinary clinic, okay? Para ay magpaturok. Itanong natin sa doktor kung paano ang gagawin na pagturok. Okay guys, wag natin itong iwawalang bahala dahil once na umakyat na ang rabies sa utak o may sintomas na ito na katulad ng takot sa tubig, takot sa ilaw, nagsisisure, yun yung nanginginig, naglalaway, nagsisigaw, nilalagnat, mahirap na itong agapan. Kaya dalhin na kaagad pag mayroong kalmot. Okay guys? At ang rabies nga ay depende kung saan party ito nakagat, depende kung gaano siya kabilis na makarating sa kanyang utak ang rabies, ano? Depende kung ito ay malapit sa spinal cord o sa gulugod, ano, na sinasabi. So, kung ang kagat ay sa paa, medyo malayo sa spinal cord. Pero kung sa kamay, kung sa dibdib, kung sa braso o sa mukha, napakalapit sa spinal cord. Diretso kaagad ang niya ng rabies. So, delikado guys. Okay? Ganon din sa nakagat ng aso. Ganon din ang gagawin sa nakagat ng aso o nakagat ng pusa. Kahit pa man itong ating mga alaga ay may anti-rabies, hindi nangangahulugan na wala na silang rabies. Meaning kasi guys, pag ang ating alagang tuta o ang aso ay naturukan ng anti-rabies, sila ay may protection lang laban sa rabies. Pero hindi nangangahulugan na sila ay walang rabies pag nakakagat. Yun ay protection lang para sa katawan nila. So, hindi natin sigurado yan. Kaya, pag makagat ng tuta o ng aso, ay hugasan muna ito hugasan ito sa gripo. Yung gripo, di ba, ipabagsak lang ang bagsak ng tubig niya. O kaya pag walang
gripo ay kumuha ng tubig sa tabo at pabagsak na ihugas. Hindi siya gaganunin, hindi, kasi pag ginanon daw ay ang mikrobyo papasok sa loob ng butas. So kailangan ay pabagsak para anuman ang nakakapit ay babagsak siya sa baba ng ano lang, 'di ba? Babagsak lang siya pababa. Pagkatapos nun, hugasang mabuti, sabunin, at saka pumunta na sa veterinaryo na doktor para magpaturok, okay? Ang kasabihan nga guys na malalaman daw natin na may rabies ang isang aso o isang pusa pag ito ay namatay sa loob ng 2 weeks. So, hindi naman guys talaga totally nangangahulugan na hindi naman guys nangangahulugan na ang aso o ang pusa o ang tuta na nakakagat ay malalaman na may rabies pag ito ay namatay ng 2 weeks, kundi itong mga ito kaya namamatay after 2 weeks kung sila ay mayroong rabies. Meaning, sila ay nakagat ng may rabies, kaya namamatay sila after 2 weeks, hindi sila nagtatagal. So, kung nakagat ka man at may nangyari sa pusa o sa aso o sa tuta after 2 weeks na namatay, ay hindi nangangahulugan na ito ay namatay dahil nakagat ka, dahil sila ay may rabies, kundi sila ay namatay dahil talagang sila ay may rabies. May nakakagat sa kanila na may rabies. Hindi dahil sa ikaw ay nakagat, kaya sila ay namatay. Nagkataon lang na nakagat ka at the same time, meron silang rabies. So, ayan guys, malinaw lang na ayan. Ipinapaliwanag ko para sa hindi nakakaalam, sa nag-aalaga ng pusa na mahilig natin itong laruin. Alam naman natin ang pusa na malikot, na maano, syempre ang kamay niyan, 'di ba? Ang kuko niya is matalas, no? So, tapos ipapalaro pa natin sa bata, wala namang kamuang-muang ang bata. Syempre is maglalaro lang yan, akala niya masisiyan lang siya kasi pet, nakikipaglaro, pero hindi alam, andyan ang danger. So, tayo na merong alam, iiwas natin dito ang bata kasi helpless sila, wala naman silang alam dyan kung paano mag-iingat sa ganyan na may rabies. So, sa atin din, dapat aware tayo. Kasi, alam nyo bang rabies na kamamatay? So, okay guys, yan lamang. Binigyan ko kayo ng info kasi para meron kayong kaalaman. Okay, thank you for watching.